gabi po sa bawat isa. Kami po ay mangangaral ng salita ng Panginoon at ito po ay libre. At kung mayroon man pong mga nanghihingi sa inyo na nangangaral, hindi po namin kasama. Dahil naniniwala po kami na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay libre. Hindi po namin kasama yung mga nakikita nyo o nakakasalamuhan nyo na humihingi po ng offering. Ito po ay libre. Dahil libre po namin natanggap ang salita ng Panginoon. Kaya libre po namin ibabahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, hinihingi po namin ang inyo pong mga tainga, ang inyo pong mga pandinig para sa salita ng Diyos na may babahagi ngayong gabi. Sabagat naniniwala po kami na ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amin pong ipapangaral ngayong gabi ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang good news. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang kanyang death, burial, at ang kanyang resurrection. Lahat ito ay bayad sa ating mga kasalanan. Ang tao ay makasalanan. Ikaw, ako, ang sabi ng Bible ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. At ang matindi niyan ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po, ang tao ay namamatay dahil po sa tinatawag na kasalanan. Kung tayo po ay magiging maulirat, kung pupunta po tayo sa tinatawag pong sementeryo, ay mayroon po tayong kaedad. Kung ikaw ngayon ay binata at mayroong 15 years old, doon sa sementeryo ay mayroong din 15 years old. Kung ikaw ay dalaga at 18 years old, doon sa sementeryo, makikitang ganon din ang katulad ng edad. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang kamatayan ay walang pinipili. Bata, dalaga, binata, matanda, lalaki o babae, mayaman o mahirap, ikaw ay mamamatay. Ang sabi ng Bible, for it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Ang sabi ng Bible, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Mga kaibigan, ito ay babala sa bawat isa sa atin na darating sa atin ang tinatawag kong kamatayan. Inuulit ko, anong edad, anong tinatawag na yung estado mo sa buhay. Ang sabi ng Bible, ikaw ay mamamatay. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Pagkatapos na ikaw ay mamatay, ang sabi ng Bible, pagkatapos ay paghukom. Harap tayo, harap ka sa Diyos. Handa ka na ba harap sa Diyos? Kumusta ang iyong relasyon sa Panginoon? Mayroon ka bang relasyon sa Panginoon? Kung mamamatay ka sa oras na ito, alam mo na ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa? Dalawa lamang ang pupuntahan ng kaluluwa. Ang langit at ang impyerno. Mga kaibigan, mainit na po ang
kaibigan, ganyan ang mangyayari sa atin. Ang problema, ang bad news, tayo ay makasalanan, hindi tayo pupunta sa langit. Pero ang good news, mayroon pong magandang balita. 2,000 years ago, si Kristo ay nagkatawang tao at siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo, bayad sa iyong mga kasalanan. Hindi na issue ang kasalanan sapagkat natil na ng Panginoong Kristo sa cross ng Calvary. Available na ang kaligtasan, available na ang pagpapatawad ng iyong kasalanan 2,000 years ago. Ang sabi ng Bible, ang isang selyo ni Kristo, ito ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Sabi ng Bible, ang gospel of Christ ay power of God unto salvation. Hindi iepekto ang power of God unto salvation kung hindi mo sasampalatayanan. Ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi mo makakamtan kung hindi mo pananampalatayanan ang sapat na ginawa ng Panginoong Kristo sa cross ng Calvary. Mga kaibigan, inuulit ko, tayong lahat ay mamamatay at ang pangangaral po namin ito ay babala sa bawat isa na hindi tayo pinangakuan ng Panginoon na tayo ay mabubuhay pa sa kinabukasan. Mga kaibigan, inuulit ko, pagpunta natin sa impyerno, sa sementeryo, mayroon tayong kaedad doon. Maaaring siya ay nauna na, pero tayo ay susunod. Hindi tayo pinangakuan ng Panginoon ng mahabang buhay. Mga kaibigan, examinin po natin ang ating sarili sa oras na ito. Bigyan po natin, i-consider po natin ang aking ipinapahayag sa gabing ito. Mga kaibigan, ang Panginoong Kristo 2,000 years ago ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Hindi po kasalanan ni Kristo. Kasalanan po natin yun. At bakit ito ay good news? Sabi ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay na dahil sa aking kasalanan, dahil sa iyong kasalanan. Mga kaibigan, si Kristo ay namatay na 2,000 years ago, bayad sa ating mga kasalanan. At ang kanyang dugo ay kanyang pinambayad sa ating mga kasalanan. Sabi ng Bible, in whom we have redemption through His blood. Sabi ng Bible, mayroon tayong katapusan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ganun din, may forgiveness of sin tayo. Mapapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Ano ang basihan? Ang kanyang dugo. Kahit ng kaya naman tayo humingi ng tawad na hindi naman natin isinaalang-alang ang dugo ni Kristo ay wala pa rin kapatawaran para sa atin. Sabi ng Bible, nasa ng forgiveness of sin, nasa sa kanyang dugo. In whom, na kay Kristo, sabi ng Bible, yung redemption at forgiveness of sins. Mga kaibigan, ganon din ang tinatawag na burial. Bakit good news ang burial? Burial ni Jesus Christ. Dahil doon na inialay ang kanyang kaluluwa sa impyerno at doon nagdirap para sa ating mga kasalanan. Nagdirap po doon ang Panginoong Kristo sa impyerno para hindi mo na danasin ang tinatawag na impyerno. Substitution po ang tawag po doon, mga kaibigan. Siya na po ang namatay para sa'yo. Siya na rin po ang pumunta ng impyerno dahil sa iyong kasalanan. Dahil ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng Panginoong Kristo. At bakit good news po ang tinatawag pong resurrection? Ang sabi ng Bible, ito ay para sa ating justification. Kung gusto mong ma-justify, sampalatayanan mo lamang ang sapat na ginawa ng Panginoon
ito. Isama po natin, nawa ay magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Maganda po ang ating pakiramdam sa ngayon, pero hindi tayo pinangakuan, sabi ko kanina, hindi tayo pinangakuan ng mahabang buhay. Ulitin ko, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Mga kaibigan, ang sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Hindi ka maililigtas ng iyong reliyon. Hindi ka maililigtas ng mabuting gawa. Hindi ka maililigtas ng iyong tinatawag na pagpabautismo. Maililigtas ka lamang kung paniwalaan mo na sapat na ang ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Calvary, bayad sa iyong mga kasalanan. Available na po ang kapatawaran ng kasalanan, mga kaibigan, at ginawa po ito ng ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Calvary. Ang only requirement lamang po ay panampalatayanan. Kaya nga ang Ebanghelyo, kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Take note, ang sabi ng Bible, not of works, lest any man should boast. Bakit hindi sa pamamagitan ng gawa ang kaligtasan? Ang sabi ng Bible, dahil ikaw ay magmamayabang, ang tao ay mapagyabang. Mga kaibigan, 2,000 years ago, wala man lamang na itulong ang tao. Hindi kailangan ni Kristo ang tinatawag na co-savior. Si Kristo ay siya lamang yung tagapagligtas. Hindi co-savior ang iyong reliyon. Hindi niya kailangan ang kasama para iligtas ka. Mga kaibigan, nawa sa gabing ito ay panampalatayanan ninyo ang sapat na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ano ang magiging object ng iyong pananampalataya, mga kaibigan? Ang death, burial, and resurrection ng Jesus Christ. Sapat na po yun. Pag sinabing sapat na, wala ka nang maidadagdag. Panampalatayanan mo lamang. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Uy, tumba. Siguro lagyan natin ng ano, medyo. Tingnan mo ng konti, ano?